Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Body of Lies. Nagsimula ang kwento sa Manchester, England kung saan makikita ang isang jihadi terrorist na ibinabalita sa telebisyon sa plano nitong pambobomba sa Estados Unidos at England habang ang tatlo pang terorista ay seryosong nanonood at nakikinig. Samantala, nakatanggap naman ang lokal na pamahalaan ng impormasyon tungkol sa hideout ng mga terorista at agad na pinalibutan ang apartment ng mga ito. Nang malaman ng mga terorista ang pagdating ng pulisya, pinasabog nila ang bomba sa loob ng kanilang apartment na kanilang ikinamatay pati na rin ng mga pulis. Sa ibang eksena, sa bansang Iraq, makikilala si Roger Ferris, isang operatiba ng CIA. Inatasan si Ferris na hulihin si Al Salim at ang mga utos ay direktang nagmula kay Ed Hoffman, ang pinuno ng Near East Division ng CIA. Nang araw na iyon, makikita si Ferris at ang kasama niya sa operasyon na si Basham. Ipinaalam ni Basham kay Ferris ang tungkol sa isang teroristang nagngangalang Nisar na nais siyang makausap. Ayon kay Basham, natatakot si Nisar dahil inaasahan siyang sumali sa isang martyr operation na kinabibilangan ng suicide bombing, isang kapalarang ayaw niyang tanggapin. Kinabukasan, nakipagkita sina Ferris at Basham kay Nisar habang ng mga oras na iyon, palihim na minomonitor ng CIA ang buong operasyon gamit ang mga drone. Alam ito ni Ferris, kaya inutusan niya ang mga ito na alisin ng mga drone upang maiwasan ang anumang komplikasyon at tiniyak niya na kaya niyang i-manage ang sitwasyon ng mag-isa. Sa kanilang pagkikita, nalaman ni Ferris na may hawak si Nisar na ebidensyang makakasira laban kay Al Salim, kaya nanganganib ang buhay ni Nisar. Ipinahayag ni Nisar ang kanyang kagustuhan na lumipat sa Estados Unidos at doon na mamuhay. Pumayag siyang ibigay kay Ferris ang lahat ng ebidensya kapalit ng political asylum sa USA. Karaniwang hinihingi ang asylum ng mga taong nanganganib ang kaligtasan sa kanilang sariling bansa. Agad namang ipinaalam ito ni Ferris sa kanyang nakatataas na si Hoffman. Ngunit mariing tinanggihan ni Hoffman ang kahilingan na asylum at inutusan si Ferris na kunin na lamang ang mga impormasyon mula kay Nisar. Ilang araw ang lumipas, nagtungo si Nisar sa isang pamilihan. Palihim naman siyang sinusundan ni Ferris at Basham. Pagkatapos, biglang huminto ang isang itim na van at bumaba ang mga armadong terorista na nagtangkang dukutin si Nisar. Sa takot na mabunyag ang kanilang pagkakakinanlan kung magsasalita si Nisar, nagpasya si Ferris na barilin si Nisar. Pagkatapos, nagtungo sina Ferris at Basham sa Balad, isang lungsod sa Iraq. Batay sa impormasyong ibinigay ni Nisar, may safe house doon si Al Salim. Pagdating nila roon, nasaksihan nila na sinusunog ng mga terorista ang mga record na maaaring maging ebidensya. Nagpaputok si Ferris at nauwi ito sa magulong palitan ng putok. Kasabay nito, ipinaalam ni Basham ang pangyayari sa headquarters ng CIA na nagbunsod ng pagpapadala ng backup helicopter bilang tulong. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Ferris at Basham na makatakas habang hinahabol ng maraming terorista. Nagpatuloy ang walang habas na putukan at sa gitna nito, tinamaan ng RPG ang kanilang sasakyan na ikinamatay naman ni Basham at nagdulot ng malubhang pinsala kay Ferris. Nang magkamalay si Ferris, natagpuan niya ang sarili sa isang ospital sa loob ng military base ng Estados Unidos. Tinawagan siya ni Hoffman at inalok na magpahinga ng ilang araw kung nais niya. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, determinado si Ferris na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dahil dito, inutusan siya ni Hoffman na magtungo sa Amman kung saan may mga impormasyon tungkol kay Al Salim. Pagdating sa Amman, ibinigay kay Ferris ang isang assistant na nagngangalang Skip. Bumisita naman si Ferris sa US Embassy at nakipag-ugnayan sa isang opisyal, ngunit naging tensyonado ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, si Ferris na ang ganap na namahala sa operasyon sa Amman. Samantala, nakilala naman ni Ferris si Hani Salim, isang opisyal mula sa agency ng intelligence ng Jordan.
Humingi si Ferris ng tulong kay Honey upang mahuli si Al Salim, isang alok na una nitong tinanggihan. Gayunpaman, nagbago ang isip nito matapos ipakita ni Ferris ang mga litrato at ebidensya ng isang safe house sa Amman. Pumayag si Honey na tumulong, ngunit bago sila maghiwalay ay binalaan niya si Ferris na huwag siyang lolokohin. Kinabukasan, pinuntahan ni Ferris at Skip ang safe house. Doon namataan ni Skip ang isang lalaking nagngangalang Saad Abashi. Ibinunyag ni Skip na ito ay pinadala ni Hoffman upang bantayan ang safe house, isang bagay na ikinagalit ni Ferris dahil wala siyang kaalam-alam dito. Hindi ikinatuwa ni Ferris ang pakikialam ni Hoffman sa kanyang mga operasyon dahil maaari nitong ilantad ang kanyang pagiging undercover. Nang malaman ang pakikialam ng CIA, nais na sanang lisanin ni Ferris ang lugar. Ngunit nagkatotoo ang kanyang pangamba nang hindi sinasadyang mabunyag ni Saad ang pagkakakilanlan ni Ferris sa isang terorista sa loob ng safe house. Pagkatapos, tumakas ito upang ipaalam ito sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman basta-basta pumayag si Ferris, hinabol niya ito at nahuli ang terorista na kalaunan ay napatay niya. Inayos ni Ferris ang eksena upang magmukhang isang pagnanakaw ang nangyari upang maiwasan ang anumang paghihinala. Sa insidenteng iyon, nakagat naman si Ferris ng mga aso kaya nagpagamot siya sa isang lokal na ospital. Doon niya nakilala si Aisha, ang nurse na nagbigay sa kanya ng unang dose ng bakuna laban sa rabies. Sinabi ng nurse na maaari niyang ipagpatuloy ang mga susunod na dose sa alinmang ospital. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, makikita sa US Embassy si Ferris habang nakikipagtalo sa telepono kay Hoffman. Mariin niyang inutusan si Hoffman na huwag makialam sa kanyang misyon. Pagkatapos, ipinatawag ni Honey si Ferris sa kanyang opisina kung saan maririnig ang sigaw ng isang lalaki. Dito malalaman na ang mga sigaw na yon ay mula kay Saad na inilagay sa panganib ang misyon ni Honey at Ferris sa ilalim ng mga utos ni Hoffman. Ipinaalam ni Honey kay Ferris na pinaparusahan si Saad dahil sa pakikialam nito sa mga operasyon ng intelligence ng Jordan. Lumipat ang eksena sa Amsterdam, Netherlands kung saan makikita ang isang lalaki na kumuha ng papel mula sa basurahan. Nakasulat dito ang pangalan ng isang lugar at makalipas ang ilang sandali, sumabog ang isang bomba sa naturang lokasyon. Sa mga oras na iyon, sina Ferris, Honey at Al Salim ay nanonood ng balita sa telebisyon at nasaksihan ang trahedyang ikinamatay ng maraming inosenteng sibilyan. Sa sumunod na eksena, inayos ni Honey at Ferris ang pakikipagkita sa isang lalaking nagngangalang Mustafa Karim. Ang kanyang address ay natagpuan na nakasulat sa litratong dati nang ipinakita ni Ferris kay Honey bilang ebidensya. Si Mustafa Karim ay isang operatiba sa organisasyong terorista ni Al Salim. Iniligtas ito ni Honey kapalit ang pananatili nito sa grupo ni Al Salim at ang pagsisilbi bilang impormante. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Honey ng impormasyon tungkol sa mga plano at kinaroroonan ni Al Salim. Hindi nagtagal, dumating si Hoffman sa Amman na layuning hulihin si Al Salim. Lalong tumindi ang kagustuhan nitong mahuli si Al Salim dahil sa malaking bilang ng mga inosenteng nasawi at sa posibilidad ng mga susunod pang pag-atake. Matapos makipagkita kay Ferris, nagtungo si Hoffman sa opisina ni Honey upang makipag-usap. Iminungkahi niya na dukutin si Mustafa Karim upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Al Salim. Tinanggihan ito ni Honey at ipinaliwanag na hindi iyon ang kanyang paraan ng operasyon. Dagdag pa niya, walang alam si Karim tungkol sa mga detalye ni Al Salim, ngunit maaari itong maging mahalagang kasangkapan sa hinaharap. Pinapanatili ni Honey si Karim na parang isang pyesa sa chess at binalaan si Hoffman na hindi angkop ang kanyang mga pamamaraan sa ganitong uri ng trabaho. Sa kabila nito, may sarili pa ring plano si Hoffman. Binaliwala niya ang pagtutol ni Ferris at Honey at inutusan si Skip na dukutin si Karim upang makakuha ng kahit anong impormasyon tungkol kay Al Salim.
Ngunit pumalpak ang plano ni Hoffman. Nabigo si Skip na madakip si Karim at nagawang makatakas. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ferris sa parehong hospital kung saan siya unang tinurukan ni Aisha. Matapos ma-injeksyonan ng pangalawang dose ng anti-rabies, inimbitahan niya si Aisha sa isang date at pumayag naman ito. Dito ay nagkaroon sila ng masinsinang usapan habang sila ay kumakain. Habang inihahatid ni Ferris si Aisha pabalik sa ospital ng gabing iyon, hinarang sila ng isa sa mga kasamahan ni Honey. Inutusan ng lalaki si Ferris na sumama sa kanila patungo sa isang safe house na pinaniniwalaang taguan ng isang grupong terorista. Pagdating nila roon, isang nakakabahalang tanawin ang bumungad kay Ferris. Ang buong gusali ay nagliliyab, walang kahit sinong tao at ang lahat ng ebidensya ay natupok ng apoy. Dahil sa matinding pagkabigla at pagkadismaya, makikitang hinawakan ni Ferris ang kanyang ulo sa matinding pagkabalisa. Pagkatapos, nagkita sina Ferris at Honey na kitang-kita ang galit sa mukha. Inusisa ni Honey si Ferris tungkol sa kanyang kaalaman sa lihim na operasyong iyon. Mariing itinanggi ni Ferris na may alam siya at ibinunton ang buong pangyayari kay Hoffman. Gayunpaman, nanatiling may pagdududa si Honey at binigyan si Ferris ng ultimatum na may 12 oras na lang siya upang umalis ng bansa. Nilinaw din ni Honey na hindi na siya mananagot sa anumang mangyayari kay Ferris. Sa sumunod na eksena, makikita si Ferris na nakipagkita kay Hoffman sa Washington at labis ang kanyang galit. Ang dahilan ng galit ni Ferris ay ang mga aksyon ni Hoffman na humantong sa ganap na pagkabigo ng kanilang misyon. Dahil dito, ipinagbabawal na ngayon ni Honey ang pagpasok ni Ferris sa Jordan. Bilang tugon, iginit ni Hoffman na may plano siya upang makabalik si Ferris sa Jordan. Iminungkahi niya ang pagpaplano ng isang peking pagsabog ng bomba sa pag-asang sisikapin ni Al-Salim na tukuyin ng mga responsable rito. Nagbigay naman si Ferris ng mungkahi kay Hoffman kung paano mahuhuli si Al-Salim. Upang maisakatuparan ito, humingi si Ferris ng tulong sa isang hacker. Sa paraang iyon, maaari nilang matunton ang kinaroroonan nito at makakalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Magkasama silang naghanap ng angkop na tao na maaaring gawing saksi at pangalan na gagamitin sa peking pambobomba. Napagpasyahan nilang gamitin ang isang lalaking nagngangalang Omar Siddiqui bilang panakipsala. Sa sumunod na eksena, makikita si Ferris sa Dubai upang makipagkita kay Omar Siddiqui. Nang gabing iyon, bumisita si Ferris sa hotel room ni Omar at palihim na naglagay ng isang aparato sa laptop nito upang mahack na magbibigay ng ganap na access sa hacker. Pagkatapos, hinak ng hacker ang laptop ni Omar Siddiqui, gumawa ng peking email at lumikha ng mga peking bank account. Nag-transfer siya ng pera sa mga account na ito upang magmukhang si Omar Siddiqui ang responsable sa pambobomba. Sa sumunod na eksena, ipinaalam ni Hoffman kay Ferris na nais ni Honey na ipabalik siya sa Aman upang matulungan siya sa kaso ni Al-Salim. Pagdating ni Ferris sa Aman, inimbitahan siya ni Honey sa kanyang opisina upang makausap. Humingi ng paumanhin si Honey sa kanyang naging asal noon at binigyang diin ang kahalagahan ng hindi na muling magkamali sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay muli din silang nagkita ni Skip. Pinaalalahanan niya din ito na kung mauulit ang nakaraang insidente ay hindi magiging maganda ang kalalabasan nito para sa kanila. Sa sumunod na eksena, bumalik si Ferris sa ospital upang makipagkita kay Aisha. Ipinahayag ni Aisha na nais siyang makilala ng kanyang pamilya at pumayag naman si Ferris. Kinagabihan, bumisita si Ferris sa bahay ni Aisha at nakilala ang kanyang kapatid na babae at 2 pamangkin. Nagsalo sila sa pagkain, ngunit mapapansin na ayaw ng kapatid ni Aisha kay Ferris dahil sa kanyang pagiging Amerikano. Dahil ang digmaan ng Amerika sa Iraq ay nagdulot ng matinding paghihirap sa Jordan at sa mga mamamayan doon. Samantala, ipinagpatuloy ng CIA ang investigasyon sa peking kaso ng pambobomba sa tulong ng hacker. Nakatanggap si Ferris ng mga peking email mula sa account ni Omar Siddiqui na nagpapakitang sangkot ang isang grupo sa pagsabog. Upang lalong maging kapanipaniwala, nag-set up sila ng mga peking bangkay sa isang base militar ng Estados Unidos sa Turkey.
Sa ganitong paraan ay magmumukhang tunay ang naganap na pambobomba. Ipinakalat sa media ang balita tungkol sa insidente kaya naniwala ang lahat sa pagiging totoo nito at sa malaking pinsalang idinulot sa base militar. Nang mapanood ni Al Salim ang balita sa telebisyon, siya ay nabalisa at inutusan ang kanyang mga tauhan na tukuyin ang mga may kagagawan. Kasabay nito, nabahala rin si Omar Siddiqui nang makita niya ang mga peking email na nag-uugnay sa kanya sa pagsabog ng bomba at dali-daling tumakas mula sa kanyang opisina. Sa pag-uusap ni Ferris at Hoffman, sinabi ni Ferris ang kanyang pangamba na baka maging target ng grupo ni Al Salim si Omar Siddiqui. Iminungkahi niya na ipadala ito sa Estados Unidos para sa kanyang kaligtasan, ngunit mariing tinanggihan ito ni Hoffman. Binaliwala ang pagtanggi ni Hoffman at nagpasya si Ferris na siya na mismo ang magprotekta kay Omar Siddiqui. Nang magkita sila, nilapitan ito ni Ferris at nakilala siya nito mula sa dati nilang pagkikita sa Dubai. Gayunpaman, dahil sa matinding takot, hindi pinansin ni Siddiqui ang sinasabi ni Ferris at nagtangka itong tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ng mga tauhan ni Al Salim na dukutin si Siddiqui at sumailalim ito sa matinding interogasyon. Sa kanilang pagtatanong, napag-alaman na hindi si Omar Siddiqui ang responsable sa pagsabog ng bomba. Sa kabila nito, pinatay pa rin siya at kinabukasan ay natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang basurahan. Kasunod nito, kinausap ni Ferris si Hoffman at inamin na ayaw na niyang ipagpatuloy ang operasyon. Lubha siyang nababagabag sa mga inosenteng buhay na nawala dahil sa kanyang mga naging desisyon at natatakot siya na baka mas marami pang masawi sa hinaharap. Ipinalam niya kay Hoffman ang kanyang pasya na iwanan na ang operasyon at umuwi. Pagdating sa kanyang apartment, nakakita si Ferris ng isang sobre na naglalaman ng mga litrato kasama si Aisha. Dahil dito, naisip niya na dinukot si Aisha. Agad siyang nagtungo sa apartment ng babae, ngunit naabutan niya ito na wala ng tao. Sa matinding takot, humingi si Ferris ng tulong kay Hani at ibinunyag ang buong katotohanan tungkol kay Omar Siddiqui. Ngunit nang malaman ni Hani na muli siyang nilinlang ni Ferris, mariin niyang tinanggihan ang pagtulong. Samantala, dumating si Hoffman sa Jordan at ipinaalam ni Ferris ang tungkol sa pagtukot kay Aisha. Tinawagan ni Ferris ang telepono ni Aisha at isang hindi kilalang lalaki ang sumagot na nag-utos kay Ferris na makipagkita sa isang itinakdang lugar. Pumayag si Ferris na ipagpalit ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan ni Aisha. Inihatid si Ferris ng isang lalaki sa isang lugar habang sa mga oras na iyon ay minomonitor naman ni Hoffman si Ferris gamit ang mga drone. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang maraming sasakyan at pinalibutan si Ferris. Pinaikutan nila ito na nagdulot ng makapal na alikabok dahilan upang hindi makita ng drone ni Hoffman kung ano ang nangyayari. Bumaba ang ilang tao mula sa mga sasakyan at isinakay si Ferris sa isa sa mga ito. Pagkatapos ay nagkanya-kanya ng direksyon ang mga sasakyan at iniwang litong-lito si Hoffman kung saan dinala si Ferris. Which one, sir? Makikita si Ferris na dinala sa isang kampo ng mga terorista. Itinali siya sa isang upuan at kinuhanan ng video ang lahat. Dumating si Al Salim at tinanong ni Ferris ang tungkol sa pagkawala ni Aisha. Ngunit tila walang alam si Al Salim tungkol dito na nagresulta sa hindi nila pagkakaintindihan. Binalaan ni Ferris si Al Salim na may CIA agent sa kanilang grupo dahilan upang simulan ng mga tauhan ni Al Salim ang pagpapahirap kay Ferris. Humantong pa ito sa pagputol sa kanyang mga daliri. Di nagtagal, iniutos ni Al Salim ang pagpatay kay Ferris. Ngunit bago pa man maisagawa ang pagpatay, agad na dumating ang pulisya ng Jordan at nailigtas si Ferris. Sinubukang tumakas ni Al Salim, ngunit nahuli siya ni Hani. Makalipas ang ilang araw, makikita si Ferris na nagpapagaling sa isang hospital. Binisita siya ni Hani at inamin na siya ang nagpadukot kay Aisha. Ipinaliwanag nito na nalaman niya ang kinaroroonan ni Al Salim sa pamamagitan ng kanyang intel na si Mustafa at ginamit lamang si Ferris bilang paraan upang mahuli si Al Salim. Sa sumunod na eksena,
makikitang nag-uusap sina Hoffman at Ferris at inalok siya nito ng isang trabaho. Ngunit tinanggihan ni Ferris at sinabing nais pa niyang manatili sa kasalukuyang lugar ng ilang araw. Sa kabila ng babala ni Hoffman tungkol sa mga panganib, nagpasya pa rin si Ferris na manatili sa lugar. Pagkatapos ay iniwan niya si Hoffman. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Ferris sa isang pamilihan na bumibili ng prutas para kay Aisha. Napansin niya ang ilang lalaki na nakilala niya bilang mga CIA agent at napagtanto na binabantayan siya ng mga ito. Tumingala siya at nakita ang mga drone na lumilipad sa itaas. Sa pamamagitan ng mikropono, tinanong ng isang opisyal kung nais pa bang ipagpatuloy ni Hoffman ang pagmamanman kay Ferris. Tumugon naman si Hoffman nang hindi na at sinabing hayaan na ito sa gusto niyang mangyari dahil mula sa araw na iyon ay ito na ang responsable para sa kanyang sarili. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mukhang magpapasko si Diskaya sa bilangguan, pero bakit siya lang? Aray ko! Pero gayunpaman, maligayang Pasko sa inyong lahat mga kaibigan, at dun sa mga walang Pasko ay happy holidays na lang. Maraming salamat and God bless! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka